a pattern to flow a corporate anointing in worship. How to create a pattern to flow a corporate anointing in worship. Ang ating mga kaloob, bagamat iba-iba, ito ay magkakaugnay. Yan ang hiwaga ng mga giftings natin. Magkakaiba, subalit magkakaugnay. Sabihin nga natin, magkakaiba, subalit, parang po konti lang. Ulitin natin lahat tayo, magkakaiba, subalit, magkakaugnay. So dito natin makikita yung majesty ng Diyos. Dito natin makikita yung beauty ng variety. Kaya hindi ginawa ng Diyos pare-parehas ang mukha natin kasi magkakasawaan tayo ng mukha. Hindi na mauuso ang salamin. Ba't magsasalamin ka pa? Lahat ng makikita mo, kamukha mo rin. Hindi na mauuso ang suklay. Hindi ka na magkakaroon interest pagandahin ng itsura mo. Bakit? Dahil saan ka man pumunta ang makikita mong tao, kamukha mo. You see? Amen. Amen. Pero kapag ka nakita mo kakaiba ang mukha, medyo nakakalamang ka ng konti, sumasaya ka. Di ba? Ang magandang lalaki ako kay Chor, ha? Nasabi ni Kupus. Kahit pagulong, di ba? Sabihin natin, there is beauty in variety. And in variety, we will see and saw the majesty of God. Yung kadakilaan ng Diyos. Imagine niyo sa dami-dami ng tao sa mundo, walang nagkaparehas ng thumb mark. Ano dinisenyo ng Diyos yan? That is part of the beauty of variety. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi kita ka mo. Hindi ka mo. Diba? Ako, yung isang nagpapasalamat ko, hindi ko kamukha si Pastor Rico. Kaya siguro siya rin, nagpapasalamat siya, hindi niya ko kamukha. Mas lalo na ako. Okay, so, how to create a pattern to flow a corporate anointing in worship. Kasi ang balak sana natin, pag iba-ibahin kayo. Kaya lang, wala naman tayong mga available teachers at wala tayong available places. So we decided na kayo ay congregate na lang. At nakita ko naman, pinag-aralan ko na yung ating mga giftings, yung ating mga kaloob ng Diyos na pwede natin gamitin, yung ating mga abilities that we can use for His glory is almost connected and related to one another. Like for example, instrumentation is related to singing. Tama ba? Pag meron kang kaloob sa pagtugtog, connected yan saan? Sa pagpapaawit. At ang pagpapaawit ay connected sa pagsayaw. Tama ba? Amen? Amen. So almost related and connected ang ating mga kaloob. And for this very reason, mga kapatid, walang dahilan para tayo mag-inggitan. Walang dahilan para tayo magkumpetensya sa isa't isa. Kasi magkakaiba tayo ng kaloob, pero magkakaugnay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Katulad ng halimbawa, itong mukha natin. Isang beses, si mata, si tenga, at si ilong ay nag-away-away. Ang nagpasimuno sa awayan nila, itong si mata. Minsan talaga yung tao mapagmata. Sabi mo sa katabi mo, saan hindi ikaw yun? Sana hindi ko yun. So kaya si mata ang nanuno sa kanilang mga sigalot. Sabi ni mata, hoy, ilong, tandaan mo, hindi kita kailangan. Kaya kong makakita ng aking daraanan kahit wala ka. Si ilong, medyo silent type yan. Si ilong, gumagana lang yan kapag medyo barato ang ilong. Ganun ako. Tsaka pag may sinus. Sabi ni Tenga, oy, ikaw mata, napakayabang mo ha. Tandaan mo ito mata, sabi ni Tenga. Isang araw, kakailanganin mo rin kami. Sabi ni mata, hindi siguro. Dumating ang panahon, lumipas ang panahon, mabilis. Lumabo ang mata ni mata. Lumabo yung mata ni mata. Kaya yung kanyang pangmamata ay pwedeng mawala. So, ano ang gamot sa malabong mata? Sigurado ka, pag lumabong mata, ayaw mo lang, nilinaw na.
Red eyes yun eh. Ito as in talagang malabo. Ang mga solusyon dyan ay pagsasalamin. Diba? Okay. Ngayon, nagpagawa ng salamin si Mata. Sabi ni Mata, sa wakas, mababalik na rin ang linaw ng aking paningin. Kaya lang naisip ni Mata, may problema ako. Magsasalamin nga ako at lilinaw ang mata ko. Saan ko naman ipapatong? Kagalit na si Ilong. Ha? Nung ipapatong niya na, si Ilong umiiwas. Ayaw magpapatong na Ilong. Walang magawa si Mata kundi magpakumbaba. Sabi niya, Ilong, pasensya ka na. Na-high blood lang ako sa mga nakikita kong itsura ng mga taong naririto. Mga mukhang taga-bundok. At amoy taga-bundok. Si Ilong, madali namang mapahinuhon. Sige na nga, Mata. Magka-vibes na tayo. Pero meron ka pang isang problema. Si Tenga. Pero mga papatungan, saan mo naman isasabi? So, ang ginawa ni Mata, nagpakumbaba rin kay Tenga. Tenga. Pero sabi ni Mata, Ilong, baka pwede mo naman akong tulungan kay Tenga. Kasi, medyo kayong close eh. O sige, wala nang problema eh. Si Tenga, madali rin kausap yan. Bubulungan mo lang yan. Sige nga, bulungan mo yung katabi mo. Sabi mo, ang ganda mo. Ganda mo! Paano kung lalaki na bulungan? Tumigay, Tumigay. Yung badong, naging padikulan, paano ka na kung lalaki? Sapakin ko mukha mo. Pinakita ko sa kanila dati, may membro ko na ayaw niya aminin siya ay may pagka-tomboy. Sabi niya, hindi ako tomboy. Sapakin ko mukha mo. Hindi rin sa tomboy, So, in short, yung pangmamata ng Mata, nawala. Kailangan na rin, magpakumbaba kay Ilong at kay Tenga. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan kita sa Panginoon. Kailangan kita sa Panginoon. Kahit magkakaiba tayo ng lugar, kahit magkakaiba tayo ng mga background, kahit magkakaiba tayo ng educational status, social status, okay? Kahit magkakaiba tayo ng mga pangalan ng church, tandaan natin magkakaugnay tayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Buksan natin yung Bible natin. Zechariah chapter 14, verse 17. Baba po yung memory. Yung memory, konti na lang. Every 10 minutes. Hindi, 6 minutes na lang po. Okay, Zechariah chapter 14, verse 17. Okay, pakibasa lahat ha. Lahat ng may Bible. 6 na lang po. 6 minutes. Okay? Pag nakita na, anong sasabihin? Shout Amen! Malakas na amen na para kayo nakatagpo ng ginto. Amen! Hallelujah! Okay. Sige, basahin ng malakas sabay-sabay. Zechariah o Zacarias, chapter 14, verse 17. Okay? At the count of 3, basa. 1, 2, 3. Okay. So, anong naiintindihan nyo dyan? Okay, una, listen, take note. God demands worship not just to individual, but to a family. Ang Diyos, ang hinahanap niya na pagsamba ay hindi lamang pagsamba ng individual, kundi pamilya. Kaya nga, maganda sa paningin ng Diyos, nasisiyahan ng Diyos, kung ang pamilya mo ay sama-samang sumasamba sa Kanya kung araw ng linggo. Sino rito ang buo ang pamilya niya na sumasamba sa Diyos linggo-linggo? Taas nga ang kamay. Praise the Lord. Palakpakan nga natin, may mga kompletong pamilya na sumasamba sa Diyos ng linggo. Pamilya sila. Kasi yun ang sabi ng talata eh. At 5 pamilya na hindi umakyat sa Jerusalem upang sumamba sa dakilang hari. Ano sabi ron? Hindi tatanggap ng ulan. So God demands worship not just to individual, but as a family.
Gusto ng Diyos